iba't ibang problema ng bansa at issue na hindi kayang tugunan ng kasalukuyang Administrasyong Marcos Jr. Dagdag pa dito ang marahas at karumal-dumal na pag-atake ng kapulisan sa religious compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Tunghayan po natin ang balitang ito. Alas 3 ng madaling araw ngayong Lunes ay nagtungo sa kartilya ng Katipunan ang iba't ibang grupo at individual para sa pagunita ng National Heroes Day. Sila ay nagsindi ng kandila at nag-alay ng dalangin para sa gobyerno na nila'y bumubulusok pababa ang kalidad ng pagbibigay serbisyo sa publiko. Kabilang rin sa idinalangin ay ang marahas at iligal na pagkubkob ng Philippine National Police sa Kingdom of Jesus Christ Religious Compound sa Davao City. Hindi na po ito laban ng KOJC lamang, hindi po laban ito ng SMNI lamang. Ito po ay laban ng Filipinos sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mayaman, mahirap, may pinag-aralan o wala, may katungkulan sa gobyerno o private citizen, we are all called to action. And the action is to do what is good and right for our country. Pilipino po tayong lahat, Pilipinas nating mahal, ipaglaban po natin ang bansang Pilipino at ang Pilipinas. Kabilang sa dumalo ay ang dating artista na si Vivian Velez. Sa interview kanyang inanunsyo na ang 3 a.m. prayer ay umpisa pa lamang para sa isang mas malaking protesta kontra sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Mamayang 1:00 ng hapon ay inaasahan na sasamahan sila ng mas marami pang grupo at individual sa Liwasang Bonifacio. Patuloy po tayong magdasal at baka araw-arawin po natin to for 7 days. Pag hindi pa po kayo lumabas, that means tolerance eh. Pag hindi po tayo lumabas, ibig sabihin nun sumasang-ayon tayo sa kaharasan na ginagawa nila. So pag hindi tayo lumabas at hindi tayo nagbigay ng boses natin at hindi tayo lumabas sa lansangan, ibig sabihin nun okay lang po ang ginagawa nilang pagnanakaw sa ating bansa, corruption, hindi ko na kahapon pa ako umiiyak kasi may mga namatay na. Ang dating PCSO Board of Director na si Sandra Camp ay naroon din. Kanyang kinundina patuloy na nangyayaring kaguluhan sa Davao City, partikular na ang PNP sa di makatarungang takeover sa KOJC. General Torre, please, ilagay mo naman ang kamay mo sa tamang batas. Kasi ang nangyayari ngayon, para ng martial law. Ako noon, I was 17 years old nang mag-ano ng martial law. Hindi naman ganito. Hindi naman ganyan ang ginawa ng mga kapulisan sa taong bayan. Ang inaano ko lang is respetuhin nyo. That's a private property. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.